Isang sigaw ng babae ang kanilang naririnig. Siya ay nagbibigay kapanganakan. Kasabay ng paglabas ng bata ay ang umaalingaw-ngaw na ingay mula sa kalangitan. Si Hansay ay pinalaki ng kanyang mga magulang sa isang simpleng pamumuhay. Ngunit si Mayogda, na matandang pinuno ng baryo, ang kilala sa kanyang giti bilang isang mangguring magtribo at tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa ilalim ng kanyang mabagsik na pamamaraan, tumaan si Hansay sa masusing pagsasanay. Pinapinunuhan ang kanyang kasanayan sa pamamagitan ng sipa at kalasay. Araw at gabi, nag-iinsaya si Hansay na walang kapaguran. Ang kanyang dedikasyon ay di matitinag. Si Hansay ay pinupuri at ipinagana ng kanyang mga kababayan. Samantala, sa ibayong baryo na matatagpuan sa kabilang bundok at pinaglayo ng isang malaking ilog, doon matatagpuan si Tinayaw at tulad ng isang ibang kababaihan ay marunong din siyang magtanim ng at mag-ani ng palay at halaman.
pinayaw ang kilalang pinakamagandang babae sa kanyang baryo. Kinakaaliwan ng mga taong kanyang natatagpo. Si Binsay ay kinilalang isang mandirigma, tagapagtanggol ng kanyang mga katribo. Pinupuri at ginagalang ng kanyang mga kababayan. Isang araw, naglalakbay si Binsay at ang kanyang ama sa masuka ng agubatan ng bundok patukan upang mangaso. Ngunit sa kanyang paglalakad-lakad ay hindi niya naalintana ang direksyon at siya ay naligaw. Sa kanyang paghahanap ng daan, pabalik ng tahanan, ay narinig ni Binsay ang isang nakahuhumaling na ulalim, tila isang awit ng pag-ibig. Nang kanyang sundan ang magandang tunog, ay natagpuan niya ang isang babaeng nagsasalok ng tubig sa isang bukal at nag-aani ng gabi. Ang kanyang kagandahan at tinig ay agad bumighani kay Binsay habang minamasdan niya ito sa lilim ng mga puno. Hindi nagdalawang isip na lapitan ni Binsay ang magandang bilad. Mula ng araw ng kanilang pagkikita, nagsimula rin magkakilanlan ang dalawa. Tila tadhana na sila ay pinagtagpo. Pag-ibig ay umusbong, pagmamahal ay lumago.
Hiningi ni Pinsay at saka ni Binaya. Kahit na ang kanilang mga pinanggalingan ay nilalayan ng malalim na alitan tungkol sa sinasakupang lupa. Ibinigay ng mga magulang ni Binsay ang kanilang basbas sa kanilang pag-iisang ligid. Sa isang tradisyonal na seremonya, ikinasal si Binsay at Binaya. Napuno ang gabi ng sayawan, kantahan at pagtuno ng bayas. Isang inuming paborito ng mga tundo. Upang magpaalam sa paglakbay ng bagong kasal. Sa kanilang paglalakbay ay marami silang naaning mga prutas. Tuwang-tuwa ang mag-asawa hanggang sa sila ay nakarating sa bundok Patukan, ang lugar kung saan sila unang nagtagpo. Makalipas ang ilang sandali, isang nakapanausok ang kanilang nakita mula sa lugar ng kanilang pinanggalingan. Rinig ang malakas at tinig na dumadaing at ang mga sigawang nababalot ng tuwid at takot. Si Binsay kay Binaya na pumalik sa kanyang tribo upang iligtas ang mga ito. Kasabay ang pangakong babalikan niya ito sa lalong madaling kamay. Ang tunog ng mga lumilipad na sayaan at nagsasagupang alasan ay maririnig ang mga mandirigmay nagpapakita ng kanilang katapangan upang protektahan ang kanilang mga tahanan. Malaking sakulan ang kanilang pinulo at hinarap. Hinarap ito ng mga katribo ni Binsay ng buong tapang. Sa kanyang bayan ay agad pinuntahan ang kanyang amang, labis ang takot at kalungkutan. Si Sofia ay isang babagsik na mandirig ng kalaban ng mga nagpaglarasa sa
sa iyong asawa. At Ninoy, isang anino na laging sumusunod sa ilalim ng kagubatan. Si Sofia ay uhaw sa paghihiganti. Siya ay nangunguna sa pagsasalakay at dahilan ng matinding pinsala at sugat sa ating bayan. Sa kabila ng tagumpay ng ating bayan, mabigat ang damdamin ng ating anak na si Binsay. Alam niya na si Tugfinay ay nagtatagay pa rin ng panganib at hindi titigil sa paghihiganti. Si Chokmay naman tsatawak ng tribo ay patuloy sa kanyang pagpapagaling sa pagpapagalagitan ng ritual sa tulog ng sinising at ayaya. Ay agad siyang nagpaalam sa amin upang balikan ang kanyang asawa. Labis ang kanyang kaba na baka mapuntun siya ng tukfian at siya ay saktan. Mabilis na binalikan ni Binsay si Dinayaw. Hindi alintana ang pagod at ang daan. Nakarating ka ang magaran sa kanyang pag-ibig. Ngunit hindi niya alam na si Tukfian at ang kanyang mga taong mandirigma ay nakaabad. Nakatayo sa gitna ng puno. Nagbabantay kapag ang kanyang patay nagliliyab sa galit.
sa tagumpay. Nakarating kay Dinayaw ang naging kapalaran ng kanyang nagigiba ang mga bundok na kanyang kinatatayuan. Naandig ang langit sa kanyang matinding paghinhinagpis. Niyakap siya ng mga ulap at itinaas siya hanggang sa maiangat patungo sa kabundukan. Doon siya ay natulog ng napakahabang panahon. Hanggang sa ang bundok ay nag-anyong babae na tila nakahiga. Ang hugis ng anino ni Dinayaw ay tila naghihintay sa pagbabalik ng kanyang natatahing pag-ibig. Sa mahabang panahon ng kanyang pagluluwa, sumibol ang dalawang talong na patuloy na umaagos sa mga burol. Ito ang nagsilbing ala-ala ni Dinayaw, ala-ala ng kanyang kalungkutan at walang hanggang pag-ibig kay Binsan. Sa pagsapit ng gabi, naririnig ang kanyang tinig. Nakailungkot habang natatanaw ang mga bulalakaw sa kalangitan. Ayon sa mga matatanda, pinaniniwalaan ang mga bulalakaw na ito ay si Binsan na siyang naglalakbay sa kalangitan sa paghahanap ng kanyang nawawalang pag-ibig.
isinagawa ang buto. Ang sinaunang kasunduan ng kapayapaan, nagpasya silang tapusin ang pagbubuhis ng buhay at isang pabili ang kanilang mga hinanakit at kalimutan. Nagpasundo ang lahat para itaguyod ang kapayapaan